So, yung program ko, kabuuan ng 186,000. So, may inilagay po ako. So, yung 30% po kasi sa kalsada, yung develop ng kalsada, kasi maliit, tululuwangan natin. So, may bullet rin tayo. So, 30% po yun. 30% po, iyon po yung sa mga katutubo na kasi kayo po yung mas sanay po. So, sa inyo po naka-assign yung pangangalaga ng bundok para hindi masira. Kasi pagaya po ng bagyo ngayon, siya uli ang tumulong. So, hindi dapat masira yun. So, meron ng 40%. So, iyon po, yung ipamimigay doon sa 50% sa residente ng NACAB. Kasi yung mga katutubo, meron ng 30%. So, yung 40%, 15% para sa pabahay. So, 25% lang po yung farm na pamimigay. So, yun po, may tigpa 5 hectares bawat isa. So, bawat isang family. So, kaya ang sinasuggest ko, kasi maraming gustong pumasok, mga taga-ibang lugar, kagaya sabihin na natin, yung malapit, Infanta, Real, Mauban. Sa ngayon, hindi po sila allowed doon. Kaya kukuha tayo ng record sa COMELEC na talagang taga roon mismo sa kasi pag kumuha tayo, nag-enter tayo ng ibang bayan, paano naman ho yung mga taga-nakar, baka mawalan. So sila po priority. Ngayon, kung may na-encounter po kayo na taga-Infanta, taga-Mauban, taga-Real, paano naman kami? Ang ano nyo na lang ho, huwag ka mo silang mag-alala dahil ang target po ng develop, buong Quezon. So, mauuna muna ang nakar. So, malapit ang Mauba, ang Infanta. So, unang hinawakan namin Mauban. So, nangihinayang ako doon kasi puno ng nyog. Alam nga naman, i-develop mo yun. Kaya i-maintain natin yung nyog. So, yun din po, pamimigay din po yun. So, basta tigli 5 hektarya. Ngayon, may nagtanong, paano ang kapital? Yun. Yung kapital, wag ho kayo mag-alala. Dahil meron ho tayong kooperatiba, meron tayong livelihood. Halimbawa po, taniman ng fruit bearing, merong isang kooperatiba doon. So, kung ano yung kapital, magre-request kayo sa kanila, yung namumuno dito, papunta sa livelihood para marilisan. Ngayon, ang pinakapuhunan, siyempre wala po kayong bahay doon, bahay, tira ng caretaker. So, yung plus yung puhunan, hindi po yun babayaran ng bigla. Kung kailan kayo kumikita, saka pa lang kayo magbabayad. So, abutin man ng 30 years, so, palagay ko, walang 30 years, kabayad na kayo eh. Dahil kami ho, sa foundation, kami yung tutulong para i-market yung produkto nyo. So, ngayon, ang kada harvest, ang i-deduct lang muna doon, siyempre yung pasahod nyo sa tao. Yung abono. Kasi pag nag-harvest kayo, halimbawa, nakahiram kayo ng 20,000, pag kayo nag-harvest, automatic deduct ko yun. Yung pang-labor sa kayong abono. Sarili nyo, sahuran nyo din. Para dun pa lang, makikita nyo na, ito palang kinita ko. O, pag kumikita na, kasi kami mismo, malalaman namin magkano kinita nyo. Kaya nyo na bang magbayad? O baka hindi pa. So, hindi ho muna kayo magbabayad ng pinakakapital. Ngayon, pag nag-harvest, at syempre, may kumita kayo, naubos nyo na yon. Syempre, may mga bayarin, may mga so lilinisin nyo muna yon. Ngayon, pag sa umpisa uli, so kailangan uli ng kapital.
lalapit uli kayo sa kooperatiba. Panibago uling release. Ngayon, pag nakita na namin na kaya na magbayad nito kahit ito muna. So, may kinita na kayo, halimbawa, kumita kayo ng 100,000. So, magbabawas na kami doon yung sa pinakakapital. Hindi bigla. Pero, hanggat meron pa kayong pangangailangan, hindi ho muna magdididak. Kailangan malinis muna yung takbo ng pamumuhay bago magdidak. Kasi kahit abutin ng 30 years yan, walang problema. So, edi may nagtanong, yung patatlo, paano yung produkto? Sino mamimili? Huwag ho kayong mag-alala, ang foundation ang mamimili. Ngayon, meron tayo, ikakalat natin sa kabuuan ng merkado kung saan tayo magtatayo para doon natin ipapasok. So, tawag dito. Yung meron ho tayong pagpipilian livestock. So, meron ho tayong piggery, poultry, yung baka, kalabaw, kambing, pepa. So, dun po ho, inilagay sa barangay Magsikap. So, dun ho, nakalagay yon. So, kasi ang ating development, ang nakar ho kasi nasa forest, ano yun? Tawag dito, na-approve na ng tourist spot. Kaya, ang mga produkto natin, mga tanim, hindi ko mo binigyan kayo ng 5 hectare, halo-halo, sumasakit sa mata. Meron tayong cable car, may mamamasyal doon. Pag nakitang maayos, partay na sa Mindanao, pag sinabing banana plantation, puro banana ho yun. Kung gusto nyo ho, kasi 5 hektarya naman ho yun. Kung kaya nyo puntahan, gusto ko rin may poultry, gusto ko rin may ano. So doon kayo sa may poultry. Yun nga lang, mapapagod kayo kalat-kalat. Puntahan ko yung poultry ko, puntahan ko yung fruit bearing ko. So kasi yun, dapat naka-organize yung ating mga tanim. Ngayon, so sa inyo po, kasi kayo po nasa yung barangay Pisa, Lumutan, saka San Marcelino. Ang Lumutan, nasa 56,000 hectares. Ang mas malaki ang San Marcelino. So yung Pisa kasi, doon natin itatayo yung request ni Majesty, yung ating foundation. Yung tawag dito, yung ating funder. Ang funder po, ang pangalan niya, King Anthony Majesty. King Majesty Anthony, Santiago Martin. Siya ho yung siya talaga, sa kanya po talaga nakapasok lahat ng pan. Kaya swerte ho natin, nakarekta po tayo sa kanila. So, ngayon, balik po tayo sa area nyo. Kayo po, ang tatanungin namin, kung yun ho ba, kasi kayo po namumuno, so, yun ho ba, isang nakapangalan lang sa parang kooperatiba ng mga ITs. So, hindi na katulad nung dito sa amin na tigli 5 hektarya, automatic nakatransfer sa pangalan nila. Ngayon, yung sa inyo po ba, individual nyo din ipapasa o sa inyo ng, organisasyon na isa lang ang pangalan? Excuse me. Kuya, nakapagpasa na kasi ako ng mga botante ng General Anacana. Tinatanong niya po, kung magpasa kayo ng mga tao nyo, iisang sulat na lang po ba? Isang tribo. Isang tribo. Kung isang tribo, ilang tribo po ba ang nasa nakar? Dalaw lang. Tribo, di lumagat rumitado. Yung rumitado, ay lumagat din sila kala.
Nasa Masanga po. Masanga. Parating Lumutan po. Di kasama po nila sa Masanga. Dumagat. May tribo din doon ng... demonyo naman pala yun. Yung tribo doon. Dumagat din. Dumagat din po. Simula dito sa pagsangahan, kabarang Daraitan, dumagat. Ayun, dumagat. Apo. Pero kung nagpailaya, lumutan, dumagat remontado. Ilan po? Remontado. Kaya yung mga remontado ko dito. Ilan po? Opo. Ngayon, nagkaasawa ng dumagat at Alam ko nga. remontado. Kaya namin- Ay tat saka dumagat, ano po? Wala pong ita dumagat po lahat. Dumagat lahat. Opo. Isang rumentado, isang dumagat. Kasi Ang ganito tribo. po, sa panahon ngayon, medyo nawawala na yung tradisyon ng mga IPs. So tayo ho, ibabalik po natin yung mga tradisyon nyo, kaya kayo mayroong sarili. So, kung dito ho sa baba, may mga hospital, ganun din po sa inyo, lalagyan ho ng sarili. So, masanay ho kayo doon sa mga herbs. So, meron kaming doktor, magtutulungan po tayo na yung kaalaman nyo na maiko-contribute nyo ho dito sa doktor, so gagawan ho tayo ng medicine para meron ho kayo, sarili nyo din ho yun. So, meron hong school. So, kompleto, kung may school po doon, ngayon yung mga bahay nyo po, ibabalik po natin sa tradisyon. May dinesign po ako ito story. So, yung baba, open, para yung mga handicrafts, doon kikilos. So, pagagandahin ho natin yung area nyo na madadayo ho na yung may mga tourist. So, meron ho kayong pinaka-gate. Hindi pwedeng basta papasok doon na libre. Meron ho kayong income. Na bukod dun sa income nyo, may sarili pa rin ho kayo. Sa inyo po yun. So, kaya, yun po, yung buong organization ng grupo nyo po, so, kayo po mag-usap-usap kung papaanong gagawin doon sa magiging parte nyo, kung individual nyo bagang ibibigay. Pero parang tingin ko, mas maganda buong yung para sa tribo lang, ano. Yun nga yung isang problema. Kaya kami, dalawa, kami. Kasi yun po, ipapangalan sa inyo na eh. Kasi wala pwedeng ano. Kaya lang, mas magandang pag-usapan kung... So, ito po pala, yung Meron daw siyang mungkahe pa. Meron siyang mungkahe. ano, dito po kayo, pagka hindi ko kayo marinig. Dito. May na po kasi ang padiring niya na. 75 years old na po yan. Gawa mo ng plan pwede naman ang ipangalan sa aming organisasyon. Kaya lang, pag organisasyon, sakop niya hanggang Pulilio area, Real Mauban, sakop po niya lang hanggang Impanta. Kaya hindi pwedeng isama sa organisasyon. Opo. Dahil masasakop yung iba't ibang lugar. Opo. Kasi nga kung sa organization daw, kasali ang Bulilio Island, yung iba-ibang mga ibang lugar. Kung sa organisasyon. So, ibig sabihin, yung taga-Nakaro lang exclusive. So, Paano po pagka Individual. halimbawa po? Kasi dito sa Real, merong, di ba po? So, basta po tayo, Quezon, pupuntahan natin. So, ganito na lang po, para mas maganda. So, mauuna po, dito na sabihin nyo yung dapat mong sabihin. Di ba po, ganito, okay kung okay lang sa inyo. Kasi kayo po yung bibigyan namin ng chance na kung ano yung para sa inyo, kung ano yung ikagaganda ng tribo nyo. So, kung isasama nyo po lahat, nasa sa inyo naman po yun. Dahil priority muna ang Mauban, Nakar. Ngayon, just in case po, kasi ang kasunod po namin, Mauban, Real, Infanta. So, pwede naman po yun, magpalista kayo lahat sa Nakar, sama-sama. Pag in case po, nauna naman una yung kasunod yung Mauban, sino-sino mga nandun,
So, itatransfer nyo na lang ho. Sige ma'am, wala po merong sasabihin. Gawa po ng dito ay mayroong ancestral domain kami po. At dito sa lupain ni Nuno, ito, mayroon po siyang isang samahan sa lupain ni Nuno. Bukod pa po yung sa Ribin, mayroon pa po isang may IP po kami, IPO, na nari dito sa Lakar. Ganito, naisip ko na lang, ganito ho, kung okay lang sa inyo. Di ba ho, may 30% kayo. Kumbaga, ipapangalan na lang natin ang pangahawakan nyo, yung isang tribo. Pagdating yung mga papasok, nasa sa inyo na ho yun. So free po kung ano yung desisyon nyo, kung paano kayo magtutulungan. Ngayon, pag nabuksan no ang Mauban, kadikit ng Real, kasi nung tayo pumunta, at di ba may nakausap tayo doon, sa taas, marami din po. So, kayo na po ang mamamahala, kayo na din po ang bahala doon sa area nyo. Basta kung ano man ho yung maitutulong namin, gagawa kayo ng program nyo, pwede nyo hong ibigay sa amin para malagyan ng pondo. IPO po, IPO. Yung pong sama na katutubo dito sa lupain ni Nuno ng Lakar. Ako po tutulong din bilang organisasyon doon sa kung paano ninyo siya makausap, pwede naman si chairman, maaaring makatulong din siya. Para ako po nagpapasalamat at maganyan pa po tayo. Kaya lang po ay siyempre mas mayroong IPO na nakapokus lang siya dito sa isang bayan. Saklaw niya din po itong buong Lakar na makadumagatan. Kaya siguro mas siya pa yung mag-decision, magpasya. Alam ko naman alin natatanggal ito dahil ito ay tulong para sa aming mga kapatid. Kaya ano po siya ay nakakaano naman na organisasyon ako na papasukan ko naman yung baluarte po niya. Ako ang Saribin po ay tribo siya ng lumagat. Sa buong Ilagang Quezon yung nahawakan po ng Saribin. Kaya mahirap naman na papasukan ko pa yung kanyang pamilya. Ugnayan lang po kami siguro. Basta po, Bibiro na lang po kami dalawa. sa ngayon, kung makapag-start po tayo agad, Dapat pala na kasama na Pangulo. Ay, kung po, siguro mas maganda. Papatin na sila po. Doon ang alam ko, magpapatawag pa ng maraming leader para doon sa final. Magpapatawag ka na mas maraming, di ba? Magpatawag tayo ng kapitan. Isasama na sila. ganito po. So, 19 barangay po yun. So, nasabi ko nga ako kay General, kung 19, plus dalawa ka kung... Tatlo sila architect. Tatlo sila. Hindi, Tatlo. ibig sabihin, yung grupo, nung, yung... Bawat kapitan. Di ba yung Tribo. tribo? So, dalawa. Tribo. Kuyang, Kung- dalawa kayo, di ba? Dalawang tribo kayo. Kung may 19, Dalawang tribo. may 19 barangay, kaya iyon ang sinasabi ko kay General. Kung 19, ibilang natin yung dalawang tribo, kaya lumalabas 21. So ngayon, sabi ko, magsama ng isa. So kung 21, magiging 42. So sa inyo, dalawang tribo. So pag nagpa-meeting ng barangay, 4 po kayo. Yung mga pinuno lang po. Kasi, Kung sakali po, may salita pa po kayo, madali na kami magpaabot sa mga leader namin. Basta magtaklala ka ng Takdala po. pizza o buwan para may handa namin mga leader. basta ito lang po, kung ano ho yung mga plano nyo, mga para sa inyo, kami na andito para lang sumuporta. Kung ano yung pangangailangan. Ngayon, sa nakikita ko po, number 1, education. Maraming hindi nakakapag-aral. Kasi pag ho sila nakapag-aral, marami na ho silang alam sa batas, kaya nilang ipaglaban yung sarili nila na hindi yung So, pangalawa, syempre, hospital. Yun.
meron hong itatayo din hospital para sa inyo. Yun ho yung nakikita kong kailangan nyo. Siyempre, hanap buhay. So, iyon po. Ngayon, yung mga bahay, meron po akong design, tsak magugustuhan nyo. Yung design para doon. Libre ba yun? Kaya- Libre ba yun? Hindi, balik ganito po. Yung lupa, talagang walang bayad yon. Ito po kasing puhunan, ay yung sa pabahay, ang babayaran lang po, interest. Pero yung kapital, halimbawa, 1 million, walang bayad ho yun. Yung bahay, 5% lang sa loob ng 1 taon. So, magaan na magaan. Baka nga po, kami pa rin ho magbayad ng interest. Dahil, yun hong income, halimbawa ho, nagbenta na kayo sa foundation. So, kami magbebenta. Sa 100% na kita, 50% lang ho, papunta sa foundation. Yung 50%, homeowner, kasama na ho kayo doon. Meron tayong kukunin, meron babalik, parang may return. Dividendo. So, may 5% na makukuha doon. Kung 19 barangay plus 2, so 21, meron nung 15% na mapupunta. So, kumbaga pa, nagbigay kayo, pinakita nyo, babalik pa rin sa inyo yun. So, may kita ho yun. So, kung 15, di 20% na. Meron po tayong 10% maintenance. Halimbawa, nawala ng bumbilya, hindi na kailangan mangulikta. So, merong pinaka-maintenance. Nasira yung ating tubig, nasira yung ating street light. So, meron po tayong pagkukunan. So, 30% na yon. Ngayon, itong 20%, 10% sa namumuno ng kooperatiba. Dahil kahit sila sumasahod, kumbaga parang may bonus man lang dahil kayo nga may bonus sa kanila din. Yung 20% sa livelihood naman, yung namumuno doon. So, yung 50% automatic sa foundation. Itong foundation na nilalagyan natin, pabalik uli sa inyo yun. Dahil libre ang education, libre ang hospital. So ngayon, kung walang pumapasok sa foundation, paano makakaabil, malilibre itong school sa hospital kung wala tayong pagkukunan? So merong magdodonate sa umpisa, hindi wag nating asahan na laging meron. Kailangan magkaroon tayo ng income sa sarili nating kita. Iyon. So, ngayon, ito namang sa baba, yung mabibigyan ng tigpa 5 hectares, ito ho, meron ho tayong kontrata. Hindi nyo ho pwedeng ibenta, pero pwede nyong ipamana. Dahil meron tayong, itong programa natin, generation to generation. Kaya ngayon, mag-i-start tayo, yung mga anak-anak, sila yung first generation. Kami ho, siyempre mga senior na, hindi na kami aabot ng 30 years para magtrabaho. So ako, inaano ko yung sarili ko na kaya ko magtrabaho, kailangan ko din naman ng mag-relax. So 10 years lang ang target ko. So sa 10 years, develop na ang nakar. Yes. So iiwanan na namin sa itong first generation. So naturuan na sa loob ng 10 years, itong first generation, magpapaaral naman sa second generation. So makagraduate from 0 age. Makagraduate sila ng hanggang 30 years, nagtatrabaho na sila, itong first generation, retired na sila within 30 years. So relax na. So pasa-pasa. Ngayon, hindi natin masisi kung bakit nagbebenta ng property. Kahit ako nagbebenta. Dahil may eskwela ka sa kakulangan ng budget,
mapipilitan ng ibenta. Ngayon, itong natin, tingin ko hindi na kailangan ibenta dahil baka sobra-sobra sa yung yung may income ka na, ba't ka pa magbebenta? Ipamana mo na lang. Salin-salin tayo. Kaya ito, generation to generation. So ito, para sa ating lahat. So lahat po tayo may income. So sa ating community, so mag-i-start tayo ng parang, ito ho kasi, sa panahon ngayon, sasabihin ko na po sa inyo, from 0 age, kaya ako, ang talagang, from 0 age to 30 years, tuturuan natin matakot sa Diyos. Turuan natin paano magmahal. So itong mga to, pag naturuan mo yan, wala na yan interest magnakaw na magkaka-interest. Yung sa panahon ngayon, kahit mabigyan mo na, hindi pa rin, kumbaga kulang. Dahil nandun na sila. Ngayon, papasok ang second generation, pawala na itong matatanda. Sumay ka pala. So, kaya yung community natin ating pangalagaan. So, tuturuan natin. Sa umpisa, oo, mahirap. Pero pasasaan ba? At pag nakikita na maganda yung takbo, bakit hindi? Kahit ako, abay, maganda pala ito. Mas gusto ko pang tumira dito. Pero balikan ko lang po doon sa 5 hectare na ipapamahagi. Ito po ba, halimbawa, sa isang community, kung may 30 family, tigpa 5 hectare sila. May 30 family, tagpa 5 hectares sila. Kada family. Hindi, ganito po. Kasi yung sa inyo nga po, may 30%. Kabuuan. So, hindi ko alam kung gaano kayo Kabuuan ng karami. nakar. May 30% mapupunta sa inyo. Ang kayo po ang mag-suggest kung ano po mas Kung gusto maganda. ba ninyong Kung yun individual? ba, isang tribo, ako ang presidente dito, so ito yung para sa atin lahat yan. So yung mga income, kanya-kanya po. Siyempre, kanya-kanyang tanim. Kayo po ang magdi-distribute kung ilan. Tayo po kasi sa batas, kaya 5 hektarya lang. Yun po ang ano ng batas na hindi ka pwedeng lumampas doon. Pinaka-maximum yung 5. Paano po kung katulad dito sa Naka na kami medyo lupain ninyo, na walang limit kami. Kung paano man May talaga lupa daw sila dyan sa magpaluwag Naka ng na hawan dahil walang may limit amin. sila. Hindi po, ito po, i-open ko po sa inyo. Yung pong nakar, kahit dito ho, babalman po natin yung naunang ano. So, yun po kasing nakar, ang sabi nga ni Eddie, para may income ang nakar, may buwis, hinihingian ng buwis. So ngayon, sa totoo lang po, ang nakar, hindi ho siya may-ari, si Prudencio Pangse. Siya lang po ang keeper na binigay ng gobyerno. Kaya yung property po, hindi ho yun namin babayaran. I-distribute na yun, pamimigay. Kung halimbawa po, yung may 10 hektarya ka, ang allowed lang po is 5 hectares. Yan ho, gobyerno na ang may Control. ano ho nun. Kahit ako, gusto ko 10 hektarya, hindi ho ako allowed. Hanggang 5 lang talaga ang binibigay. Paano daw sila? Ang sabi niya, kasi sila sa ancestral domain, unlimited ang kanilang lupa. Hindi, nasa kanila na. Unlimited yung lupa na kanilang ninuno. Meron silang, halimbawa dito sabihin na natin, 20 hektaryas. Wala namang buwis yun. Wala namang vision. Hindi kikita ang gobyerno. Hindi, iyon nga po, kasi tutulong nga po kami. Halimbawa, yung 30% napunta sa inyo. So, ang alam ko nga po, wala kayong babayaran. Wala po kayong Walang bayad. babayaran. Walang budget. Wala kami buwis. Kaya nga, Libre sila, mukha kaya nga, lang. aayusin na Yun nga ngayon po, para magkaroon ng Ang lahat tamang ng IPs ay Kasi, hindi po authorized kung ano po ng yung taxes sa nalalaman gobyerno. nyo, sir, kung ano po yung kaalaman nyo, kasi kami wala pong alam kung ano yung
karapatan nyo na binigay ng gobyerno. Yun po ang sasabihin nyo ho sa amin para mabigyan namin ho kayo, matulungan ng kayo ng mga dokumento. Sabi nga po ng mayor ay yung munisipyo pati sinakop na ng inyong kati. So, sakasako po namin siya. Ayan po yung 144,000 yung kati namin. Kaya kailangan paglaban mo natin kung ano yung Maaari natin. nga po yun, Pres. Kasi ang kabuuan po kasi ng General NACAR ay 163,000 hectares ang total areas. Kasama ho ang munisipyo. Bali po, ganito ho gagawin natin. Kasi hindi ho natin